Hey, how is everyone? I hope we are all doing well by God's grace despite unsa man atong hagipang agian di pangatubang karon sa atong kinabuhi. Kung nang ginaot ko nga wala ta nawad-an sa nawad-an og gana sa pagdaig sa atong tinuod buhi nga Dios. Tingali ang uban na sila yung mga rason nga dili sila makasimba karon because natay mga kanang ginapang atubang sa atong kinabuhi, usahay dili na to kalikayan, and we give in. So there are some people today nga dili sila makadto sa simbahan because they have their own reasons. Pero kung atong tanawon, ato i-survey ang unsay mga gipanghimo sa Ginoo sa ato, ikakomparar sa unsa ang ato ang mga rason sa atong kinabuhi, wala gyud, dili gyud ikakomparar. Sa kanta nga bago lang nato ikanta no, 10,000 reasons na we are to bless the Lord. We have so many reasons actually mga kaigsuonan. Nganong dayigon nato ang Ginoo nganong hatagan nato og panahon ang pagsimba sa iyaha taliwala sa unsa man ang ato ang mga gipangatubang. Una-una lang gud nato ang kinabuhi nato karon ganaangkon. Kung dili tungod sa grasya kaluoy sa Ginoo, wala ta nakaabot karon. Daghang mga tawo nga wa sila naka abot sa karon nga adlaw. And then, as Christians, we have also to think that God has not only given us the physical life to enjoy, but at the same time, gihatagan kita sa Ginoo og spiritual life. Tinud-anay gid nga kinabuhi. Tinud-anay gini nga kinabuhi atong gikinabuhi. Right? There are two dimensions of life nga atong gikinabuhi. Dili sa physical, kundi dili sa spiritual. Please understand that. Kung ikaw tinud nga Kristohanon, nakadawat ka sa kaluwasan, gibuhi ka sa Ginoo. Dili nakapatay sa sala. You are already a born again Christian. You have a new life, right? This life that we are living right now, sa gingon ni Paul, I am living for the Lord Jesus Christ. Okay, this is no longer I who is living in this physical body. This is the life of Christ. Okay? And then dili lang kay, we are saved and that we are going to heaven. By the way, dapat yun na siya mag-motivate, mag-encourage ka na to. Sabi no, bisan ang kalibutan or ang kinabuhi sa kalibutan, walay kasiguruhan, the path may seem so dim that you are, ginaagian na to, sugya itong mga ginaagian nga pangitabos kinabuhi, but to remind ourselves that this world is not our home, and we're just a passing through, and we are on our way to heaven, ito sa langit, eternal glory, eternal rest, then that should motivate and encourage us to press on and keep on serving God. And not only that, but sa mga naa sa ministry, sa nag-serve, maybe sometimes mingon ta sa itong galingon, nag-inusa lamang ta, privilege na siya igsoon, nga ikaw na kadiha. Right? So that's why we want to also encourage you sa itong mga volunteers that after the service, we are offering you free lunch. So you don't have to go home right after the service. Kaya natag i-offer nga food, free lunch for you, so you would feel valued, special ang inyong service diya sa Ginoo because privilege kaayo actually ang mga lagad diya sa Ginoo. Right? And what else? Ang mga rason. Actually, dili mayap sa ato ang mga kamot. Nganong atong serbisyuhan ang Ginoo. Nganong kinahanglan ta mo travel og layo. Silang kuya unay nga ati Cristel layo kay nagikan sa Seattle. Biyahe ra gud paingon diri mag Sunday. Napagikan sa Basay, napagikan sa Dawis. Right? Because they want to express their worship sa Ginoo. To worship God is simply to praise Him and thank Him because of who He is and what He has done sa atong life. Ang daghan kay siya mga gipanghimo sa ato ang kinabuhi. Right? And if you remember sa ato ang pag-study as we're moving on karon sa atong pagtuon sa Book of Ephesians, kining Book of Ephesians mo sab ang mag-encourage ka nato nga kinahanglan gyud ta na magdaig sa Ginoo. Ato siyang i-bless. Tama sa gingon ni Paul. Gingon si Paul, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places." Because daghan kitag mga blessings nga nadawat. And not only the material blessings, dili lang mga material blessings, but
labi na gyud ang mga espirituhan ng mga panalangin. So atong i-review kadiyot lang, no? So sa mga nakinumdum, if you've been with us sa pagsugod din nga nga pagtuon, or maybe kung naamay nalakangan, I believe na ragyapon may ninumduman. Unsa man kuno ba ang mga blessings nga atong nadawat isip ko sa Kristohanon. By the way, being a Christian, is it a blessing? Yes, being a Christian is a blessing. It's not, Christianity is not just a set of belief system. It's a new identity. Okay, we belong in Christ, and because we are in Christ, daghan tag mga dawat nga mga we are entitled with spiritual blessings. And what are these blessings? Sa mga nanadumdum, the blessing of election. Okay? Blessing kayo ng election. Kaya nga naman, haliman ka, dili ikaw may nagpili si mo galing nga maluwas, before sa pagbuhat pas kalibutan, ang Ginoo mauna nagpili nimo out of millions or billions of people in the world. Praise God. Why? I don't know. Okay? Out of God's sovereignty, iyahang pagbuot nga ikaw, ako, usas mga gipili nga nahimong mga anak sa Ginoo. Sa mga panalangin atong nadawat ya sa Ginoo. The blessing of blessing of redemption. Okay. Na kita gilukat sa Dios pinaagi sa mga dugo sa iyang bugtong anak tungod kay kita sa una na bilanggo na ulipon sa sala. And that's why karon nakabaton kita kagawasan. That's why di na kita dapat magkinabuhi in guilt, in shame, in condemnation. Right? Though na ay mga times ato kinabuhi, mapakyas ka, ma-fail ka. We don't have to dwell in our sin. Okay? Because God has already redeemed us. And that means God has forgiven our sins, and that therefore we are being set free. All right? And then God has given us or has blessed us with, okay? If you remember, last Sunday, atong gitan-aw, gisugdan atong tuon, ang usa sa mga blessing atong nadawat, being in Christ. Okay? So we are rich in Christ. The reason why we are rich in Christ, dato kita diya sa Ginoo, tungod we are blessed. Kaya ang tinod nga riches di ay dili ang material blessings, kundi ang mga panalangin na spirituhanon na atong naangkon diha sa Ginoo. And that blessing that we looked at last Sunday, you were here, is the blessing of inheritance. Okay? Gipanalanginan kita sa Dios sa tanang mga Kristohanon. Tanan nga naa diha kang Kristo, gipanalanginan kita sa Dios og inheritance. May panulundon kita. Okay, may panulundon kita. Sige lang, sa Diyos kalibutan, pobre, uyamot ang atong mga ginikanan, wa tay panulundon nila. Pero kung kita tinod yung mga Kristohanon, naatay panulundon sa ato ang Ginoo. O kini nga mga panalangin, nga mga panulundon, ato na ni siya actually tanan na panag-iya. We own already this inheritance. The moment we have trusted Christ as our personal Lord and Savior, we own this. But some of them, we don't possess. Okay, they are still future na mga inheritance, pero ang uban, ato nang na-possess, ato nang na-experience sa atong kinabuhi. Right? According sa pulong sa Ginoo, in Ephesians chapter 1, verse 11, ingon diha, in Him, we have obtained an inheritance. Nakaangkon kita og panulundon diha sa Ginoo. Right? So, life in this world, no matter how hard, no matter how challenging, no matter how difficult it is, pwede siya, makaingon ta, life can be wonderful, life can be meaningful, and life can be exciting. Okay? Kadto lang sa mga tao nga naay Kristo. Sa mga tao nga walay Kristo, sa mga tao nga walay Ginoo, isang religious pa sila, kung wala sila Kristo sila kinabuhi, dili yun na nila ma-experience nga klase sa kinabuhi, kanang kinabuhi, ng madagayaon, life with meaning and purpose. So, we are so blessed, we are so privileged to become, the children of God. It's so wonderful to be a Christian, right? So, mga na ta karon. So, Pastor Mitch, how we get this? Okay, kini nga inheritance. And kung naani nato, unsaon nato ni siya nga ma-keep, ma-preserve nato ni siya nga dili siya mawala. Okay. And nganong gibuhat ni siya sa Ginoo? Nganong gihatagan ta ani ini sa Ginoo? Right?
So these questions will be tackled along the way as we move on sa ato ang pagtuon. We are going to look at in this particular section sa atong pagtuon the ground of our inheritance, the basis ba, okay, how we get this, and the guarantee of our inheritance, paano na ito ma-keep, ma-protect, ma-preserve, kining inheritance, paano ni siya magpabilin sa ato nga dili siya mawala, and the goal of our inheritance. Okay. Ngano man, nagihatag ni siya sa Ginoo kanato. Right? Ngano gyud unsay tumong og tuyo sa Ginoo. Right? So this morning, atong tanawon una, ang ground sa inheritance, the basis of our inheritance. There is a powerful phrase here. There are powerful two words na ito makita sa verse in Ephesians chapter 1 verse 11. Ingon diyan no, in Him we have obtained an inheritance. Asa kuno nato ni siya nakuha unsay basis, unsay ground nakita nakapanag-iya, nakaangkon niini nga panulundon. Ngano man nga kita rich kita diya sa Ginoo, nganong kita blessed ka kita diya sa Ginoo, ngano man because we are in Him. We are in Christ. In Him, diya nato naangkon ang panulundon. Dili siya pinaagi sa ato ang pagsimba. It's not through religion. Wala diyan ingon po sa Ginoo in the religion, in a specific religious group that you belong, you have obtained an inheritance. It's not being a good person, not being, a religious, but diha lamang kang Kristo. So kung ikaw naa diha kang Kristo, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, dapat gyud ta malipay. Dapat gyud ta mag-rejoice kay nganuman, Lord, thank you nga kini imuhang gihatag kanako. And if you remember last Sunday, tinuod di siya. Kaya ang Ginoo dili mamakak, di ba? God is faithful who keeps His promises. Kani promise ni sa Ginoo, kung ikaw tinuod nga na kang Kristo, God will never fail you. God will never turn you down. Right? Maka look forward kita sa unahan that even though we are going through a very difficult trial, we're going through a dark tunnel, we know that at the end of the tunnel, the light is still shining. There's a bright light out there because we know that God never fails sa iya nga pag-fulfill sa iya nga promise. God is faithful who keeps His promises. Daghan kay siya nga mga promises gihatag sa tuwa. So diha lamang kang Kristo, wala nay lain. Alright? Though, sa uban nga mga tawo, na sila'y mga nadawat na mga sukod panalangin, actually, there are blessings that we can say unconditional. Okay? For example, unsa man nga mga panalangin nga atong makita sa atong mga silingan, nga bisag unsa sila ka mga buluyagon, sa mga unbelievers, sa mga walay Kristo, naagyapon nila o naangkon gyapon, nadawat gyapon nila kinigikan sa Ginoo. Unsa man, for example, hangin. Dili lang kay kita nga mga Kristohanon mo'y nagaginawa og oxygen. Unya ang uban, carbon dioxide. Okay, kita tanan, regardless unsa ta nga klase sa tao, Christian man or non-Christian, we receive this blessing. Okay? Ulan. Rain is a blessing. Right? What else? Ang sunshine. The Bible tells us, Jesus Christ, ningon, in Matthew chapter 5, verse 45, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Kasi pasabot, ana, ingana kamayo ang Ginoo, it's because of God's mercy, of His grace, bisan man unsa nga klase sa tawo, unsa ka tao diri sa kalibutan, ang Ginoo out of His mercy and grace, i-bless lang gyapon kaniya with some of the blessings na common nga mahatag niya para sa tanan. Right? Ang dagat, no? Na rich kayo, ang nagapangisda diha, bisag kinsa lang. Okay, a mountain, a forest, right? God is so gracious, so merciful. But kita nga mga Kristohanon, natay special nga blessing. Right? Gawas diya na, privilege kayo ta, because kita nga mga Kristohanon nga nadiya kang Kristo, dili lang kay mao na itong nadawat. We are entitled with
more than that. Right? Kung naka-remember mo, kaya akong gi-flash na Sunday, asa man ka ana? Wala na, dili na mangkon sa mga unbelievers. Wala na nangkon sa mga tao nga walay Kristo. Peace, love, joy, wisdom, eternal life, strength. Sa mga unbelievers, dili na nila maangkon. Ang ilaharan maangkon nga nadya, trouble, pain, suffering, because everyone has to suffer or has to experience that. Pero kung ikaw naa kang Kristo, dili lang kay kana ang imong ma-experience. You will have a lot of not only negative things but positive things, especially kung kita naa yun tinud-anay relationship diya sa Ginoo. And okay. So don't forget this. Don't forget this. The ground of our inheritance is Christ. Okay? Ayon sa kalimti, wala na ilain ang basis sa atong inheritance. Walay lain, gawas lamang kay Ginoong Hesukristo. Okay? Now, ato ni siyang naangkon because there was a point of time in our lives that we have heard the gospel and we trusted Jesus Christ as our personal Lord and Savior. The reason why diha lang jud kay Kristo because the Word of God says that even our salvation is diha lang nato makuha kay Kristo. In Acts chapter 4 verse 12, ningon diha and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Right? So, sa atong mga panulundon na atong naangkon, apart from Christ, dili gyud nato makuha. Apart from Christ, we are nothing, we have nothing. Right? But if we are in Christ, then we have all this inheritance because even ang salvation, wala yoy lain. Ang makaluwas ka nato si Kristo lang. Right? Wala ningon di ang pulong sa Ginoo nga there is another name. Imong saligan. There's a saint out there. Okay, si Saint Mr. So-and-so, Saint kinsa na siya, or si Mary, or kinsa ng religious leader. Wala. Ningon ang pulong sa Ginoo, walay laing nga ngalan, nagihatag, dili ka nato. No other name. What is that name? Jesus Christ. Walay lain nga manluluwas. Kung dili si Jesus ang atong gisaligan, di kita maluwas kay wala gyud laing ngalan. Nga makaluwas ka nato, gawas lamang kay Ginoong Hesukristo because si Jesus is the only Son of God gipadala sa Ginoo, sa Dios dinhi sa kalibutan to redeem us of our sins, to pay for our sins. Right? So, what a blessing. So, balikan na to ang ato ang text. Ephesians chapter 1 verse 11, ken ningon dia in him we have obtained an inheritance. So, diya lang yun kay Jesus Christ. In him that we have been blessed with inheritance. Because even if we go back to Ephesians chapter 1 verse 3, we are reminded there, okay, ningon ang pong sa Ginoo, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ. Okay, take note of that. Such a powerful words. It appeared actually around 12 times in the book of Ephesians. So, usa ni siya sa mga themes sa book of Ephesians na naghatag ka nato og principle na unsa ka importante na kita nabilong diya sa kay Ginoong Hesukristo. Right? Who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. All right? So, the biography of a Christian, the spiritual biography, natay spiritual biography. The reason why nahimo kitang Kristohanon, the reason why we are blessed by God is because we are in Christ. So if we are to sum up the Christian spiritual biography, simple lang. In Christ. Okay? Why you are a Christian? Because you are in Christ. Dili tungod kay nagasimba ka. Dili tungod kay nagabasa ka sa Bible, Christian ka. Dili tungod kay nagapray ka, Christian ka. Dili tungod kay nabilong ka sa, Christian denomination or Christian. No. Because there was a point of time na ikaw,
You have been placed into Christ. You have been united diya kay Kristo. Naiusa ka diya kang Kristo. Right? So ayaw kalimti, nganong Kristohanon ka? Why are you a Christian? Because I am in Christ. Right? That's our biography. Okay? Kung kung na to ang, just a simple play of words, na-learn ako rin sa una, word nga Christian, kung kuwaon ko nun nimo ang Christ, kung sa'yo nabilin ng mga letters. Sa Christian, kuha ang word na Christ. Kung sa'yo mga letters nga nabilin. I-E-N. Okay? O ban, ilahangalan, gitawag sila nga, iron. Alright. Okay. But if you're iron without Christ, kibalo ba mo? I-A-N, I am nothing. Stands for, I am nothing. I am nobody apart from Christ. But because I have Christ, that's why I am a Christian. Okay? I am somebody. Right? So that's our biography. I will lead you to passage. Makahatag pag yun na to og hindot nga explanation na nino in the book of Romans, Romans chapter 6. Kiniusa siya sa mga paborito na ko ang mga passages whenever maluya ko, whenever mabugnaw ko, whenever kanang down kay ko sa pagkristohanon, whenever I fail God, I go to this passage because maumang ko ni siya ang nag-remind sa kuha kung sa gyud ang reality sa akong kinabuhi. Right? Though I am going through something, I'm very discouraged, daghan kay nga mga ginasulsol ang panulay sa ako, I have to remind myself, no, mao ni ang nahitabo sa ako. Okay? Romans chapter 6, we're gonna look at a few verses here, ningon ang pulong sa Ginoo. Paul says in Romans chapter 6 verse 3, do you not know? Okay? Well, kahibalo na ta, most of us kahibalo ta nini, but kinahanglan ra gyud ta i-remind na ta tong kagalingon. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Okay? By the way, si Paul diri wala naga-mention og water baptism. Okay, mo man gud na dayon na maabot sa tong una-una kung makadungog tag word nga baptism para nato water baptism involve ang tubig. No, not necessarily. Because ang water baptism is just a symbol. Symbol lang mangguna siya sa unsa gyud ang real nga nahitabo sa atoa. The real baptism. Unsa man ang real baptism? The real baptism is when we are baptized into Christ Jesus. Ang iyahang kahulugan niya na ana nga praise is that we are being united. Nahiusa kita diya ang Kristo. Okay? We are baptized into His death. Nahiusa kita diya ang Kristo. We are placed into Christ. That's why ang water baptism is a symbol when we are going to sa mga naka-undergo diri og water baptism, kanang imuhang pagtusnob sa imuha sa tubig is a symbol na ikaw na usa kang Kristo diya sa iyahang kamatayon. You are baptized into His death. So that is not talking about the water baptism, but that is talking about our union. Okay. Nahiusa kita diya kang Kristo. We are one in Christ in His death. All right? And in verse 4, we were buried. Dili lang kay namatay kita kauban ni Kristo, but we were buried, therefore with Him by baptism into death. Okay? And then in order that just as Christ was raised from the dead, by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So wala lang kita, nahiusa diya kang Kristo, we're being baptized into His death, we are in union with Christ in His death, the moment we trusted Christ, the moment nga itong gidawat si Kristo nga itong manluluwas, nahiusa kita kang Kristo sa iyang kamatayon. And then, nahiusa po kita kang Kristo diya sa iyang paglubong. And then, nahiusa po diya kita kang Kristo sa iyang pagkabanaw. Alright. Now we are walking in newness of life. And in verse 5, for if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Okay. Now, untay na itabo. Mao ni siya, na ay miracle. Okay, that only God can do. Dili na to siya ma-explain.
The moment di ay nga ato ang gidawat si Kristo. Sa mga naadere, ng mga nakadawat kay Kristo, mo ni naitabo sa imo. Sa mga wala pa nakadawat ni Kristo, I hope you will receive Christ sa imong kasing-kasing. You will receive Christ as your Savior. Because the only way for you to be united with Christ, na mahiusa ka kang Kristo, is kung imuhang dawaton si Kristo. Okay? The Bible uses the phrases interchangeably sa Bible, which means actually union. We are in Christ, Christ is in us. Okay? So kita nga nakadawat kay Kristo, naa kita diha kang Kristo. O si Kristo naa nato, so nahiusa kita diha kang Kristo. And the moment that we have trusted Christ as our Savior, mao ni ang milagro nga nahitabo. As if nahitabo gyud ni siya. Unsa man na siya? Muratag ni sakay og time machine. Okay? Going back 2,000 years ago. Unsay nahitabo 2,000 years ago? Si Kristo gilansang sa cross sa Kalbaryo. Dayon pagkahuman niya lansang, gilubong siya. 3 days naa siya tulubnganan dahil ikatulong nga adlaw sa banaw siya. Mao ni ang nahitabo sa tuad. The moment nga gidawat nato si Jesus Christ as our personal Savior, we are transported. We are transported back 2,000 years ago dito sa cross. Nga na, lansang usab kita kauban ni Kristo. Okay? Nasabtan ninyo sa igisulti sa passage, we are crucified with Christ. Mao nagingon ni Paul in think Galatians chapter 2 verse 20. Ningon siya, I am crucified with Christ. Here, ningon po si Paul that those who are in Christ, we have been baptized into His death. Naiusa kita sa iyang kamatayon. Dayon naiusa po kita sa iyang paglubong. Gilubong po kita uban ni Kristo. Dayon nabanhaw po kita uban ni Kristo. Amazing. Dili na ito makuano? It's hard to imagine that, explain. Pero actually mo na nitabo. That's why nabayran ang imong mga sala. Kay nga naman, tungod kay nalansang ka, kauban ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Right? So the only way for us to be saved from our sins, the only way for us na maluwas kita gikan sa sala sa kamatay sa impyerno para maangkon nato ang inheritance, ang mga panulundon, and that one day we'll be on our way to heaven, is that kita malansang uban ni Kristo. Sa uban nga mga tawo, they work hard on their own para sila maluwas. But let me tell you this, no matter how hard they try, they will not be saved. May uban panahon sa Semana Santa, nagpalansang sa ilang kaugalingon. You know, by crucifying yourself on your own, you will not be saved. But you have to be crucified with Christ. So, kinahanglan ka magpalansang para ka maluwas. Pero, kinahanglan ka magpalansang uban ni Kristo para ka maluwas. And the way for us to be crucified with Jesus Christ is when we put our faith diha kaniya as our personal Lord and Savior. Okay? So, I hope nakuha na nato. Nakuha nato ang inheritance, ang atong panulundon. Privilege kay ta, blessed kay ta nga mga Kristohanon. Think of the wonderful privilege to be a Christian because we have this inheritance na gihatag sa Ginoo. But the reason why nakita nini is because we have been united with Jesus Christ. We are one in Christ. In Romans chapter 8 verse 17, and if children, okay, because the moment that how we can become children of God, paano kita mahimong mga anak sa Dios, is kung ato ang gidawat ang anak sa Dios. Kung gidawat na itong anak sa Dios na si Kristo, mahimo kitang mga anak sa Dios. And because we are children of God, then heirs of God. Mga manulunod kita sa mga panulundon nga giandam sa Ginoo, and we are fellow heirs with Christ. So unsay naangkon ni Jesus Christ nga mga panulundon, tanan nga mga naangkon nga panulundon ni Kristo from God the Father, ato usab kining naangkon. Because we are fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may be able, or maybe we may also be glorified with Him. What else? Unsa may implication po dani? Okay, so yes, we can enjoy. We can, just rejoice over sa mga panalangin nga atong naangkon gikan sa Ginoo. But
Kay balo ba ta unsa gyud ang tumong ug tuyo sa Ginoo nini? Right? Because we are united with Christ, nahiusa kita diha kang Kristo, ang gusto sa Ginoo nga mahisama kita kang Kristo. Okay? Because kita nahiusa diha kang Kristo, gusto po sa Dios nga mahisama kita diha kang Kristo. That's why in Romans, if you remember, in Romans chapter 8 verse 29, ingon ang pulong sa Ginoo, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Okay. May sama, gusto sa Dios, sa katong mga gipili niya, nga mahimo usab silang sama sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo. Kabalubatag unsara or unsay makapahimuot sa Dios nga Amahan, ang makapahimuot ra sa Dios nga Amahan is walay lain ang iyang anak. When Jesus Christ was baptized, di ba? Heavens were opened, and then si John nakadungog siya og tingog from above. Nakakita siya og dove that symbolizes the Holy Spirit, and he heard the voice of the Father, ningon ang God the Father nga, behold my Son, in whom I am well pleased. Ang Dios nga Amahan, ang iya ra gyud gikahimutan ang iyang anak. Kita, nga mga tao makasasala, sakit kay ita sa pananaw sa Ginoo kay makasasala ta. Pero, because naata diha kang Kristo, si Kristo naa nato, we can be conformed. May sama kita kang Kristo aron usab mahimuot ang Ginoo sa ato. So, ang Kristohanon dapat magkinabuhi nga sama ni Kristo. Right? So, ato gyud nga tinguhaon sa atong kinabuhi. Nga sunod na to si Kristo sa iyahang kinaiya, sa iyahang mga panggawi, sa iyahang words, sa iyang actions, the way he, dealt with the situations in life. So, dili sa kalibutan, though dili ta perfect, we strive to be like Christ. Okay? We strive to be like Christ. And doon natay mga times nga ma-fail ta, dili ta mo give up. And God understands nga dili kita ma-perfect in this side of eternity. Dili kita ma-perfect. Bisag unsan ka pumaningkamot nga parehata ni Kristo, mahimot ang loving, mahimot ang merciful, mahimot ang gracious, mahimot ang maayo gid kay nga tawo, the best that we know how, maobey na to ang commandments sa Ginoo. Naadyo mga points atong kinabuhi nga ma-fail gyud ta, mapakyas gyud ta. Ang kalahian ra sa tua, kay kita nga mga Kristohanon, dili man good pattern na to ang pagpakasala. Mapakyas ta pero it's only for a moment. Ang mga unbelievers, pattern na nila, kinabuhi na nila ang pagkamakasasala. Okay, so every day, the Word of God says that we can be conformed because the way, or every day as we strive to grow, mugrow ta kay ang kabuton sa Ginoo sa to nga motubo ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Mugrow ta in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Sa magakaon kita sa pulong sa Ginoo, as our spiritual food, magagrow kita. As we grow, the way ang picture sa ato ang spiritual growth is mapareha kita kang Kristo. We become more and more like Christ every day. We become more and more righteous. Sa una kung palahubog ta, kay hinahinay na siya nga mawala. Sa una kung palaaway ta, hinahinay na siya nga mawala until eventually, right? Dili na gyud siya marka sa imong kinabuhi. Naay mga time siguro nga ma-fail ta. By the way, I'm not saying sa katong mga naay mga ingana nga mga kinaiya sa una, ma-perfect yung ka. You know what, sa una, tabian dyan ko kayo, kuan kay ko, karon dili na. I don't think so. I don't think so. Kung bakakon ka sa una, pwede ka kabakakon, dili yung ka ma-perfect. Naay ka usbanan. Naay times ka makapamakaka. Because in this side of eternity, we will never be perfect. Kasabot yun ang Ginoo niya na. Right? That's why dili ta dapat mag-uol. We are to conform every single day. Pero at least we are growing. Okay? Dili na ta parehas kagahapon. Karon lahi na. We are not getting worse. Okay? Because kung ingon ka karon sa una, o karon lahi na gyud, tinga naman karon nagkalala, murag makaduda gyud ta. Kung ikaw tinuod ba gyud nga Kristohanon. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, magausab gyud ang iyang kinabuhi. But ultimately, one day, we will become perfect. O unsa na, how can it be? Mo ni siyang giingon sa pulong sa Ginoo in John, 1 John. Okay? Don't be disappointed, don't be discouraged because even in this world, bisag unsa na paningkamot, naagi tay kapakyasan, but one day, ningon ang pulong sa Ginoo, beloved,
If now we are groaning, nga ganahan na gyud ta ko Lord, nga dili na gyud ta ko makabuhat ani, pero nga na mga times nga ma-fail na gihapon ko. Yeah, at least naka-desire ka nga mo grow. And you are growing. Dili ra ka ma-perfect dire. But the Word of God says in 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, we are God's children now. And what we will be has not yet appeared. Okay? Being a child of God that really reflects 100% of the image of God, wala pa na siya. Pero one day, hindi mo na po sa Ginoo, but we know that when He appears, when Jesus Christ will come again, si Kristo mubalik manggod para sa pagkuha sa iyang mga linuwas. When Jesus Christ will come again, when He appears, we shall be, okay? Basa ko na ninyo, kanang highlight ba? Go. Nan. Mao na ang ultimate yun nato nga goal. Mao na ang ultimate nato nga mahitabo sa future. We shall be like Him because we shall see Him as He is. But pasabot nga na, dito sa langit, sa presensya sa Ginoo, kauban na nato si Kristo, we will be morally pure. Pure na gyud ta. Dili na gyud ta ma-defile sa ato ang una-una, sa atong words, sa ato ang kasing-kasing. Pure na gyud, putli na gyud ang ato ang kinabuhi. Wa na tay bahid sa sala. Dili na ta makasala. We are morally pure and then naa na tay glorified body sama ni Kristo nga dili madunot, dili magmasakit, dili mamatay. You know, wala nay mga flaws, flawless na. Okay? And then we will be mentally sanctified. Ang atong mind dili na maka-una-una og dautan, dili na ta maka-entertain og sala. Okay? Imagine that. We will be like Jesus Christ. Mao na kong gihandom one day nga dili nagyod ta ma-influence. Right? Na mga times nga mo-cross imong una-una ang mga thoughts nga dili maayo. Na kay mga makita nga dili maayo. Na kay mga words nga masulti nga dili maayo. Na kay mga actions, na kay mga gibati sa imong kasing-kasing nga dili maayo. Kani sila mawala ni sila tanan. Right? That's amazing. Right? Pero while nata diri, as we are looking forward sa future that one day we will be like Christ, we strive diri sa kalibutan. We strive ta. Dili ta magpaabot nga, sige lang. Okay ra? Diri sa kalibutan, balag mag-struggle ko. Anyway, one day, when I will see Christ, I will be 100% perfect. So, wala na lang kahimuon diri sa kalibutan. While you are waiting for the blessed appearing, sa coming ni Christ, paningkamot ta, by God's grace, nga magkinabuhi ta nga sama ni Kristo. That's why, in the next verse, ningon diya si John, and everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Okay? Kung sa gingon niya ni John, may tabo man yun na siya sa unahan, sa future, sa pagbalik ni Kristo, na may sama kita ni Kristo, pero while we are waiting for that day, for the coming of Christ, naapatadris kalibutan, kinahanglan nga kinabuhi kita sa pagkaputli. Magpakaputli kita. Pareha na na sa kanang kalasnon nga couple. Plano na sila nga magpakasal. Next year, ang bana o ang palamanhon, ang groom is naa sa gawas nag-abroad. Kay gatigo mong kwarta para sa iyang pag-uli na magpakasal sila. So while waiting for the groom, ang bride is magkinabuhi nga magpakaputli. Dili siya gyud mubuhat og anything that can defile sa iya nga purity. So that when his groom comes home, excited kayo nga mumit sa iya and that one day they will be wed. One day, Jesus Christ will come and He is excited to meet us and He's coming to take us. Sa Bible, ningon rabang po sa Ginoo nga ang church is like His bride. Jesus Christ is the groom. The church is His bride. Now, as the bride, we have to stay pure. We have to wait for Jesus Christ to come. Na dili kita mahugawan, na dili kita mamantsahan, kay makaululaw kayo sa pagbalik ni Kristo. Ang church nakakommit og adultery.
nagsimba og laing Dios, nagbuhat og dili maayo, nakasala, nahugawan, pagpaso sa aisle, dili na worthy nga musupot og puti nga gown. Kay nganuman na-defile na, namantsahan na. So that's why mo na ang gingon sa puso Ginoo, while we are waiting, while we are hoping for that, be purified. Magkinabuhi kita nga putli. As much as we can, likayan nato ang pagpakasala, ang mga butang nga makapamansya, makapabahid sa ato ang pagkatao, makaguba sa atong testimonya nga Kristohanon. Likay kita sa pagbuhat, sa pagsulti, sa paghunahuna sa mga butang nga makapahugaw sa atong pagkatao. O na ang giingon sa buong sa Ginoo. Right? So that is a challenge to us. Yes, we are so blessed as mga Christians. Because we have been united with Christ, nakapanulunod kita og mga nindot kayo nga mga panulundon, spiritual blessings in the heavenly places. Okay? But dili lang kay ato lang i-enjoy ka ng mga blessings diri sa kalibutan without doing our part. Not a responsibility while we are waiting for the complete fulfillment of the rest of the inheritance na ato ang maangkon one day when we will get to heaven, we have to stay pure. Okay? Magkinabuhi kita, worthy ang ayan sa unsay atong naangkon. Let me leave you this takeaway. Unsay if I will sum up everything that we have learned today, it boils down to this one point statement. Palihog basahon na to tanan. Ready, go? We receive all the inheritance that God could ever give His beloved Son because we are one with Christ. Don't forget that. Okay? Ayaw dyan yung kalimti. Wala gyud tay kapasigarbo nganong kita dato diya kang Kristo. Nganong naa nato tanan. Why is it that we have everything? Is because we are in Christ. Because we are in Christ. We don't receive this. We didn't receive sa mga inheritance nga atong nangkol is because we are good. No, wa kay kapasigarbo sa kung but because of who Christ is. Being the Son of God who inherited everything, and because we are in Christ, we have received this inheritance. And you know what? Kung nakaisiran nga tao sa gospel, when you share that person about Christ, you are actually offering him everything. Don't forget that. Because Jesus is everything to us. When we are going to share Jesus to someone, we are offering everything to that person. Dili lang siguro na niyo ma-realize. Pero kita nga mga naka-experience yan namin kung tawa, praise the Lord! And we can share with passion, with joy, and with excitement. Alright? So that's all that we have for today, and we will just continue this study, this particular section, kaning a blessing, nga itong padayon nga isgutan, the blessing of inheritance, next Sunday. So, ang atong discussion karon nga ito ang isgutan sa itong group is, ato apply ni siya personal sa itong kinabuhi, no? How can you practically live out your union with Christ? Okay? Nahiusa man nagaway taliya kang Kristo. So, being one with Christ, how can we live this out practically? Okay? So, I hope ato ning isgutan na may kadasig sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing.